Ang kailangan lang talagang siguraduhin natin, leak-proof siya. Kasi hindi siya pwedeng So sa nakita ng mga tao nyo doon, hindi sumunod sa international standard yung pagpakete ng human organ na yun? Yes, that's right. Tapos hindi rin siya naka-label. So syempre naiintindihan din namin ng panic ng NKTI. At gusto din naman namin na makatulong. Gusto rin namin na maiwasan na mangyari din to sa in the future. So we've initiated contact with them already. And we said na kung gusto nila, pwede tayong mag-meet, no, para ma-share din namin sa kanila kung ano yung tamang paraan para hindi na ito mangyari. Ma'am Candy, sa report nakalagay, nakalusot siya sa unang biyahe, pero yung mula Legazpi papuntang Maynila, doon na nagmatigas yung piloto. Tama ho ba? Anong unang biyahe? Yun ho ang... I think galing talaga siyang Legazpi papuntang Manila. Oo. So, kailangan lang talaga, no, Igan, na talagang stricto tayo pagdating dyan sa mga regulations niyan. So anong compromise dito sa NKTI? May investigasyon na sa part ninyo, Ma'am Candice? Wala naman kasi tayong dapat na kinokompromiso kasi safety ang pinag-uusapan natin dito I think ang pwede namin gawin para maayos to is pwede kaming mag-meet with NKTI, tapos pag-usapan, we'll share the procedures with them para sa susunod na magkaroon na naman ng pangangailangan, at least kung sumunod na tayo sa standards kung paano siya pinapak, wala na tayong problema. So, unang kaso lang po ito? Yes. Okay. Ma'am Candice, maraming salamat po. Sige, Igan. Thank you. Candice Iyog po, tagapagsalita ng Cebu Pacific. Isang environmental advocate ng hostage sa gusali ng Discovery Channel Network sa Amerika. Ang dahilan, dismayado umano ang lalaki sa kakulangan ng environmental programming ng naturang cable network. Armado ng baril ang suspect na kinilala bilang James J. Lee. Hindi pa tiyak kung may dala rin siyang ibang uri ng sandata at pampasabog. Hindi sinabi ng mga otoridad kung ilan ang hawak na hostage ng suspect. Pero ligtas naman daw na nakalabas sa gusali ang karamihan sa halos 2,000 empleyado ng kumpanya. Agad ding nailabas sa mga batang nasa daycare center ng Discovery Channel. Nagtapos ang hostage taking sa pagkakabaril ng mga otoridad sa suspect matapos itong tutukan ng baril ang isa sa mga hostage. Isang bomba umanong nakadikit sa katawan ng suspect ang sumabog nang paputukan siya ng bala. Nailigtas naman ang 2 empleyado at isang security officer na na-hostage. Isang babae nakunan po ng video habang may itinatapon na 6 na tuta sa isang ilog sa Bosnia. Hininga na ng tulong ng isang animal rights group ang mga otoridad sa Bosnia para mahanap ang babaeng ito. Nauna nang kumalat sa internet ang video na umani ng mga negatibong reaksyon. May mga report na nahanap na raw ang babaeng nagtapon sa mga tuta, pero sinusiguro pa raw ito ng mga otoridad. Kapag nahuli na ang babae, maaari siyang pagmultahin ng hanggang mahigit $100,000. Bagong silang na pygmy hippopotamus iniharap po sa publiko sa Poland. 2 linggo na ang nakalilipas nang ipanganak ang lalaking baby hippo. Hindi pa nabibigyan ng pangalan ng naturang hippo, kabilang po ang pygmy hippo sa mga itinuturing na endangered species. Sa ngayon, nasa 3,000 pygmy hippo na lang ang nabubuhay sa mga kagubatan. 100 residente sa Southern Taiwan inilikas na. Kasunod yan ang babala ng Weather Bureau sa pagdating ng bagyong pinangalanang Lion Rock. Hindi pa tiyak kung magla-landfall ang bagyo sa bansa, pero posible raw itong magdulot ng malakas na ulan at mga landslide. Kilos protesta sa Mozambique dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na uwi sa karahasan. Nagkabatuhan at ilang gulong ng sasakyan ang sinunog ng mga relista. Ilang tindahan din sa lugar ang pinagnakawan. Dahil dito napilitang magpaputok ang mga pulis. 7 ang naitalang patay, habang may 16 na iba pa ang nasugatan. Showbiz balita na tayo. Narito si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Ryan Agoncillo ini-reveal na ang magiging pangalan ng kanilang anak ni Julian Santos.
Kasama niya ang ilang taga-media kahapon para sa launching ng TVC na siyang endorser nang madulas siya sa pagkakasabi ng pangalan ng kanilang baby boy. Nang tanungin ulit ang host actor, saglit niyang tumawag muna kay Juday para hingiin ang permiso nitong sabihin ang name. Wala namang naging tutol dito ang aktres. And the big name is... Napagdiskitahan namin pangalan, napagkasundoan namin is Juan Luis. And the nickname will be Lucho. Loosely translated in different forms of Spanish or Latin would be Little Fighter. Drew Barrymore itinuturing na malaking biro and coincidence ang upcoming film niyang Going the Distance. Makakasama niya rito ang kanyang on-and-off boyfriend na si Justin Long. At ang major twist, tungkol ito sa couple striving to keep their long-distance relationship afloat. Nasa San Francisco ang character ni Drew habang nasa New York naman si Justin. Para nga daw binibiro siya ng mismong pelikula. Una itong mapapanood sa US theaters sa September 3. I like that it's very funny, but it gets surprisingly real. And I just think it kind of blends the tones the way real life does. And I loved doing a movie that was so much more true to my life than most movies that I get to do or see. More chika later, kaya dyan lang kayo. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat, Luwan. Makibalita naman tayo sa lagay ng trapiko. At narito, partner, Lala Roque. Lala. Igan, magandang umaga pero hindi maganda ang umbangan ng mga taga Pio del Pilar Street dito sa Makati City dahil nga bumagsak itong isang poste ng Meralco. At sa inyo nakikita ay kakatanggal lang ng poste dito ng Meralco sa Washington Street, Pio del Pilar. At ngayon, sarado pa rin itong kalsada nito, both lanes. Pero ito naman ay side street kaya hindi naman gaanong maapektuhan ang mga babiyahe. Pwede naman silang dumaan sa Jacinto Street kung talagang kailangan dumaan sa side street. Samantala, kamustahin naman natin ang ilang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Unahin natin ang Katipunan Avenue via 3G. Ano na kaya ang lagay ng trapiko dyan ngayong mga oras na ito? Lalo ng Katipunan, maraming mga eskwelahan dyan. Nandiyan ang Ateneo, Miriam, yung mga pupunta rin ng UP. Nariyan, mukhang hindi naman gaanong problema bagaman dumadagdag na ang volume ng mga sasakyan sa parehong lane. Ang EDSA Kamuning Flyover naman sa mga oras na ito, ating sisilipin. Medyo marami na rin ho ang volume sa inyong bandang kanan. Pero sa kaliwa, mukhang wala hong problema. Pero syempre, ingat lang sa mga motorista na dadaan po dyan ngayon sa mga oras na ito. Ang EDSA Guadalupe, sa kaliwang bahagi po yung papunta ng Makati. Samantalang dun sa kanan ay papunta ng Cubao. Marami na rin mga sasakyan pero hindi naman ho gaanong traffic sa mga oras na ito. Kaya pwede pa na hindi malate ang ating mga kababayan na pupunta sa kanilang mga destinasyon. Susunod naman yung sa Juan Luna Street, corner Tayuman Street sa Maynila. Kukumustahin po natin sa mga oras na ito. Yung kaliwang bahagi po yan na atin po kasing namomonitor, yung sa Divisoria at yung sa Navotas. Maya-maya po atin po ulit kukumustahin yan. Pero paalala pa rin sa ating mga motorista, syempre meron pa rin number coding. Alas 7 ng umaga, nako, ay bawal na po ang mga plate number ending to 7 and 8. Yan po muna ang latest sa daloy ng trapiko. Balik muna sa iyo, Igan. Salamat. May hirit pa kami mamaya. Lalaki patay po sa pamamaril sa Tondo, Maynila. At silipin ang makulay na street dance competition ng Hinugyaw Festival sa North Cotabato. Drupi at Anar, narito na po. Thank you so much, Igan. Good morning. Good morning. Good morning.